Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Leandro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Sinasabi ng karamihan, kapag nagpaparamdam sa pamamagitan ng San Telmo ang yumao, ang ibig sabihin lamang, meron itong hindi natapos na tungkulin. Naniniwala si Leandro sa kasabihang ito. Dahil ang yumaong tiyuhin, marami pang naiwang trabaho. Ang problema, walang nais sumunod ito. Nang mga panahong yun, gabi-gabing nagpapakita ang San Telmo sa kanya. Isang bola ng apoy na pabalik-balik sa harapan ng tahanan. Tumatalbog-talbog lamang sa loob ng ilang sandali at saka biglang maglalaho. Hindi maiwasang mapatanong ni Leandro kung bakit siya ang bukod tanging nakakakita nito. May ibang kasama naman sa tahanan. Ang tiyuhing si Mang Ramon at si Lola Mida. Kahit na mga sandaling nasa bakuran, tatawagin ng binata ang mga kasama. Sabay turo sa bola ng apoy. Ngunit tila namimili ng taong papakitaan ang San Telmo. Bagay na hinahanapan ng sagot. Nagtanong-tanong na sa mga kakilala kaso walang ni isa ang nakakaalam. Minsan, tinatakot pa na baka siya talaga ang pakay nito. Binalaan na wag nang lumabas o lumapit dito dahil siguradong matutusta ang binata. Napakamot ulo na lamang si Leandro sa mga kwelang sagot. Gayunpaman, sa pag-usisa ay nakahanap din ng kasagutan. Isa lang ang ibig sabihin yan, Eho. Ikaw ang napili ng tiyuhin mong humalilis sa kanya. Ang naudlot na tungkulin ay sa'yo ipinapasa. Kung hindi ko pa naisipang pumunta rito, hindi ko malalaman na sumakabilang buhay na pala sa Eduardo. Wika ni Mang Pilo, isa sa mga kaibigan ng yumaong tiyuhin. Swerteng napadpad ito sa lugar dahil hinahanap din sana ang yumao. Sandali, sinasabi niyo hubang ang pagpaparamdam ng San Telmo ay para talaga sa akin? Kaya ba hindi ito nakikita ng iba? Paano ako ang hahalili sa naudlot na tungkulin? Wala naman po kong alam tungkol doon. Tanong ni Leandro. Huwag kang matakot, Iho, o kabahan man lang. Kilala ko si Eduardo. Hindi niya ipapasa ang tungkulin sa taong hindi niya nakitaan ng kakayahan. Pagtiwala ka lang, Iho. Siya nga pala, gayong gabi, kapag magpakita muli sa iyo ang San Telmo, lumabas ka at salubungin mo. Hindi para matusta ka o ano. Hintayin mo. Dahil may ibibigay ito sa iyo. Isang bagay na magsisilbi mong gabay. Muling wika ni Mang Pilo. Hindi makapaniwala si Leandro. Naghahanap lang naman sana ng sagot. Pero siya na itong susunod sa yapak ng yumao. Kinagabihan, nag-abang si Leandro sa muling pagpaparamdam ng San Telmo. At hindi nagtagal, natanaw niya ang nag-aapoy na elemento. Nagpapatalbog-talbog, pabalik-balik sa bakuran. Payapa ang gabi at tulog na ang mga kasama. Kaya't lumabas para sundin ang sinabi ni Mang Pilo. Panginginig ang bumungad sa binata ng mukaan na itong makaharap. Hindi nakagalaw sa kinatatayuan. Nang dahan-dahang lumalapit sa kanya ang elemento. Napigil ang hininga.
Ngunit nagulat nang unti-unting gumaan ang pakiramdam. Isang bola ng apoy ang umaaligid, ngunit hindi ito nagdudulot ng anumang init. Banayad, payapa, matiwasay ang hatid. Inilahad niya ang kamay nang huminto ito sa harapan. Sumiklab ang apoy na parabang sumabog, at kasabay ng pagkawala ay ang paglitaw ng nagbabagang bato. Kunot noon niya itong tinitigan. Teka, ito na nga ba yung sinasabi ni Mang Pilo na ibibigay ng San Telmo? Ano bang klase to? Bato? Baga? Nagbabagang bato? Hanip na yan. Nilingan ni Leandro ang buong paligid, ngunit hindi na makita ang elemento. Pumasok na rin ang tahanan at sa silid pinagmasdan ng bato. Sa paglipas ng oras, unti-unting nawala ang pagbabaga, hanggang sa maging mapulang bato na lamang. Hindi kalakihan, kasya lang kapag ikinuyom ang palad. Walang maisip kung ano ang paggagamitan kaya't itinago na lamang muna. Kinabukasan, sumalubong ang masamang balita. Ang tiyuhing si Mang Ramon ay nagkasala sa engkanto. Mahilig kasi itong mamutol ng kawayan para gawing upuan. Ang paa nito ngayon, namamagana para bang sinampal dahil may bakas ng kamay. Kaso hindi naman normal ang laki. Mas malaki pala yung kamay ng engkanto kesa sa tao, ano? Ang hahaba pa ng daliri. Pero parang sobrang payat naman yata. Wika ni Lola Mida. Nahihiwagaan pa sa bumakas na kamay. Ay nako, ito talagang sinana eh. Nagdurusa na nga yung tao, yan pa yung pupunain. Maghanap ka po kaya ng albularyo para tumingin sa akin. Hindi na ako makakapagtrabaho nito. Wala na tayong makakain. Hay, ang galing ano. Ikaw itong padalos-dalos doon sa gubat. Tapos kapag nagkaroon ng resulta ang pagiging tanga, ako naman ang mapeperwisyo para maghanap ng manggagamot. Kutusan pa kita eh. Alangan naman hayaan niyo ako sa ganitong kondisyon. Nanay, anak niyo ho ako. Kaya meron kayong responsibilidad sa akin. Ay naku, wag mo kong gamitan ng salitang anak mo ako at responsibilidad mo ako. Dahil ikaw itong nagtatanga-tangahan. Alam mong maraming engkanto doon namutol ka pa. Mabuti nga at yan lang ang ginawa sa'yo. Hindi ka dinakip at dinala sa mundo nila. Mas mabuti nga sana yon para wala ng perwisyo sa bahay na ito. Matanda ka na, pero wala ka naman sa tamang pag-iisip. Wika ni Lola Meda. Hindi maiwasang matawa ni Leandro sa usapan ng tiyuhin at lola. Sumingit na rin ito para hindi na humaba ang pagtatalo ng dalawa. May dala itong pinakulo ang dahon ng sambong. Isa ito sa ginagamit ng yumaong albularyo. Ganito rin ang ginagawa bilang unang lunas. Mabuti pa itong pamangking ko may pakialam pa sa akin. Samantalang ang sarili kong ina na nagluwal sa akin sermon lang ang ambag. Kahit lakasan mo pa ang boses mo, wala akong pakialam sa mga taong hindi nag-iisip. Kapag gumaling ka sa lagay na yan, bumalik ka kagad doon sa gubat. Tapos mambulag ka ng engkanto para magdusa ka na naman. Yan naman talaga ang gawain mo. Tugon ni Lola Meta na nagwawalis na sa bakuran. Hindi inaasahan ng anak na madidinig nito ang sinabi. Tiyo, wag mo na lang pansinin si Lola. Alam naman natin kung gaano ka pala biro yan eh. Hindi ko po alam kung ano po yung gagawin pero mabisa yung sambong. Nakita ko po itong ginamit ni Tio Eduardo sa pasyente niya dati. Huwag din po kayong mag-alala dahil maghahanap po ako ng albularyo.
Delikado yung lagay mo kasi engkanto eh. Kapag hahayaan natin, baka mas lumala pa. Mabuti na lang talaga kinupkup ka namin ano. Tignan mo, sa ganitong sitwasyon ikaw lang ang may pakialam sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag nabenta ko ang mga bangko, hahatian kagad kita. Naku Tio, di na po kailangan. Sige po lalakad na ako para makahanap ng albularyo. Naglakbay ang binata. Nagpunta sa kabilang bayan kung saan nakatira ang kakilala ng tiyuhing Yumao. Kaso nga lang, napag-alaman na matagal na rin pala itong sumakabilang buhay. Dumiretso na lamang sa ibang lugar. Kaso walang naabutan dahil lumipat ng tirahan. Sa pag-aalala sa kalagayan ni Tio Ramon. Kahit malayo ang tahanan ni Mang Pilo, binaybay pa rin ang daan. 10 oras na nang makarating. Pagbalik ng tahanan, malala na ang sitwasyon ng tiyuhin. Namamagana ng husto ang binte. Nagkulay lila at labis ang pagnanana. Gulat naman si Leandro nang hindi siya pinaalis ni Mang Pilo. Sinabihan itong tutukan ang gagawin. 3 karayom ang nilabas at bote ng langis. Hinipan muna ng buhay na dasal at paisa-isang tinusok ang namamagang parte. Matapos yun, muling hinipa ng dasal. Ilang sandali pa ay may sumapi sa tiyuhin. Boses babae. Huwag kang malikot. Hindi naman kita papatayin eh. Magtatanong lang kung ano ang gagawin para kalasin mo ang sumpa sa taong ito. Nagkasala siya, oo. Pero handang magbayad anuman ang hilingin mo. Wika ni Mang Pilo. Hindi ko maintindihan kayong mga tao. Manggugulo kayo sa baluarte naming mga engkanto. Tapos idadaan sa albularyo upang kalasin ang sumpa. Nararapat lamang sa taong ito ang binigay kong pagpapahirap. Kulang pa nga kung tutuusin. Dahil ang tirahan ko mismong puno ang winasak niya. Ganoon ba? Hindi na ba talaga natin magagawa ng paraan? Hindi. Dahil nararapat lamang parusahan ng nagkasala. Dahil sa tugon ng babae, hinugot ni Mang Pilo ang isa sa mga nakatusok na karayom. Umiyawang tinig. Nagpupumiglas ang katawan ng sipain si Tio Ramon. Nakiusap itong wag saktan. Kaya nga nagtatanong ako kung ano ang gagawin para mapatawad mo ang taong ito. Pero balagbag kang sumagot. Kaya pinatikim lang kita. Ano? Oo na. Mag-alay kayo ng patay na manok, itlog at barya sa punong winasak ng taong ito. 6:00 ng hapon, araw ng Biyernes. Sasagot ka rin naman pala. Pinatagal mo pa ang sitwasyon. O siya, gagawin namin yon. Siguraduhin mo lang nakakalasin mo ang sumpa dahil kung hindi, magkikita muli tayo. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin ko na ang iyong katapusan. Wika ni Mang Pilo. Hinayaan itong makalis ang sapi sa katawan ng pasyente. Dali-daling hinipa ng orasyon upang maiwasang makaimbita ng iba pang espiritu. Tinapos naman ang ritual sa pamamagitan ng paghugot ng karayom. Unti-unting humupa ang pamamaga makaraan ng ilang sandali. Pinainom ng 1 kutsyarang langis para maghilom ang pinsala sa loob. Sa bakuran, seryosong nag-uusap si Mang Pilo at Leandro. Nagpapasalamat ang binata sa tulong nito. Nagtatanong din kung bakit kinakailangan niyang masaksihan ang buong proseso. Sumagot naman si Mang Pilo. Dahil gano'n ang pamamaraan ng tiyuhin mong si Eduardo, kinakailangan mong matutunan yon.
Dahil sa susunod na may mga ngailangan, ikaw na ang sasaklolo. May tungkulin din ako sa lugar namin kaya sa lugar na ito, ikaw na ang tatayong albularyo. Ganoong pamamaraan lamang ang dapat mong matutunan, kagaya ng sa tiyuhin mo. Maiba nga po tayo. Nagkatotoo yung sinabi mo tungkol sa San Telmo eh. Ano po ba yung gagawin ko sa batong to? Nilahad ni Leandro ang bato. Napangiti naman si Mang Pilo sabay tapik sa kanyang balikat. Hindi ito bato. Magmula sa araw na ito, tatawagin mo itong mutya ng San Telmo. Ito ang gagabay sa iyo sa larangan. Magdidikta kung ano ang gagawin. Kung ano ang hakbang ng naaayon sa sitwasyon. Ha? Teka lang naman po. Sigurado na po ba talaga yan? Ako ang papalit kay Tio Eduardo. Anong malay ko sa larangang to? Kaya nga nandito ang mutya ng San Telmo. Dahil ito ang magsisilbi mong gabay. Iho, wala kang dapat ipag-alala. Dahil sa larangang ito, hindi ka pababayaan kung mamahalin mo ang nakaatang na tungkulin sa'yo. Wika ni Mang Pilo. Napabuntong hininga si Leandro. Pinag-iisipang mabuti ang magiging desisyon. Kung tutuusin, ito rin naman ang gusto. Ang maging albularyo katulad ni Tio Eduardo. Dati, patago itong kukuha ng gamit ng tiyuhin at gagawin sa aktwal ang nasaksihan. Hindi lang gagana dahil wala pang kaalaman. Kapag may pasyenteng darating, lalo na ang pinarusahan ng elemento, hindi siya nawawala sa tabi. Tahimik lamang nanonood. Kaya pamilyar ang iilan sa mga pamamaraan ni Mang Pilo kanina. Hindi nga lang nakilala kagad dahil matagal na panahon na rin noong nasaksihan. Ngunit ngayon, may pagdadalawang isip. Hindi sigurado kung magagawa ng tama ang tungkulin. Kahit sinabi ni Mang Pilo na meron siyang gabay, may pag-aalangan pa rin sa kanyang puso. Hinayaan muna sa tabi ang mutya ng San Telmo. Pinalipas ang mga araw. Gustong bigyan ng oras ni Leandro ang sarili para makapag-isip kung ito nga ba talaga ang gusto. Hindi naman siya bigo dahil tinulungan ng pagkakataon na makapagpasya. Sa paglalakad papunta sa balon para mag-igib, isang bata ang nangisay matapos wasakin ang punso. Bigla na lamang din nawala ng malay. Otomatikong kumilos para tulungan ito. Dinala pa sa tahanan upang doon agapan. Tila may sumaping ibang tao sa katawan ni Leandro. Nang makuha ang gamit ng tiyuhin, walang kahirap-hirap na ginawa ang proseso ng panggagamot. Tinusok din niya ito ng 3 karayom sa talampakan. Binasa ang libreta na binigay ni Mang Pilo. Pagkatapos, madidinig mula sa bata ang boses ng duwende. Nakikita rin ni Leandro ang mismong wangis nito. Matandang kulubot ang muka. Masama ang titig sa kanya. At nauna pang magtanong. Hoy bata, anong gagawin mo sa akin, ha? Pinatawag mo ba talaga ako? Bakit? Pagpasensyahan niyo na po sana yung kilos ng bata. Wala naman ho siyang masamang intensyon. Sadyang mangmang lamang sa bagay katulad ng punso. Huwag niyo na sanang ituloy yung pagpataw ng parusa. Patawarin niyo na lang po yung bata. Aba, sino ka naman para pagsabihan ako? Hindi tayo magkakilala para basta ka na lamang magdigta sa akin. Alam niyo naman siguro ang ibig sabihin ng 3 karayom no? Hindi po ba? Kapag bubunutin ko yan, ano kaya sa tingin mo ang mangyayari? Nabakas ang takot sa mukha ng duwende.
Lumambot ng masipat ang mutya ng San Telmo. Sige na lang. O siya, hindi ko na itutuloy ang pagpaparusa sa batang ito. Bibigyan ko lang naman sana na matinding lagna. Pero sige, hindi na lang. Yang butya mo, malakas ang bisa. Kahit ako na nakasapi lamang sa katawan ng batang ito, nararamdaman na matinding init. Malulusaw na ako. Hindi mo ba bago makakawala? Hindi ko naman itutuloy ang balak sa bata. Pangako yan. Basta siguraduhin niyo lang po na tutupad kayo sa usapan, ha? Maaari na kayong umalis. Matapos ang pag-uusap sa espiritual na kamalayan ng elemento, hindi makapaniwala si Leandro na mapagtanto. Napatitig sa mga palad na kusang kumilos ng naaayon sa sitwasyon. Napalingon siya nang madinig ang boses ni Mang Pilo. Kita mo na, ito ang sinasabi kong hindi mo kailangang kabahan. Dahil sagot ka ng gabay mong mutya. Mang Pilo, kung talagang ako ang pinili ni Tio Eduardo na hahalilis sa kanya, sa tingin ko, handa na po ko. Gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko sa kanya at magpapatulong sa mutyang gabay. Pero may tanong lang po ko. Ano ang hindi niya natapos? Yun naman po yung silbi kung bakit ako papalit sa kanya. Tapusin ang hindi natapos. Pero ano po ba yun? Napaisip din si Mang Pilo. Ngunit wala itong ideya kung ano nga ba ang naudlot na gawain ng yumao. Sinamahan na lamang nito ang binata sa pagtuklas. Hiwalay ang tahanan ng yumaong albularyo. Hindi rin nakikialam sina Tio Ramon at Lola Mida, kaya't walang sagabal. Hinalungkat ang gamit, kaso walang makita na maaaring magturo kung ano ang hindi natapos na gawain. Gayunpaman, hindi tumigil hanggang sa paglipas ng mga araw. Ang sagot na mismo ang lumapit sa kanya. Meron palang pasyente si Tio Eduardo na isang ginang. Nakatira ito sa paanan ng bundok at biktima ng kulam. Sa kasalukuyan, nagdurusa pa rin ito. Paralisado ang katawan na tila isang tuod. Naigagalaw naman ng kaunti ang ulo ngunit apektado ang bibig, pandinig, maging ang mga mata. Ang apo nito na 14 na taon ang nag-aalaga. Nasa na po ba si Mang Eduardo? Siya po yung albularyong tumingin kay Lola Pasing. Ang sabi po niya, babalik siya pero hanggang ngayon naghihintay pa rin kami. Palala na po ng palala yung kalagayan ni Lola eh. Wika ng apo na nagngangalang Ino. Ikinalulungkot kong ibalita. Sumakabilang buhay na si Eduardo. Pero hindi ito nangangahulugang wala ng pag-asa ang lola mo. Kasama ko ang apo ni Eduardo, ang albularyong hahalili sa naudlot na gamutan. Ibigay mo sa kanya ang buo mong tiwala at gagaling ang lola mo. Tugon ni Mang Pilo. Tinitigan ni Leandro ang binata. Kaso nga lang, mababakas sa mukha nito na duda sa kakayahan. Dahil dito, hindi niya napigilan ang sarili na magpakitang gilas. Inilatag niya ang mga gamit. Sinuri ang katawan ng pasyente. Habang dinadama ang kondisyon, nakahawak ang kabilang kamay sa mutya ng San Telmo. Naramdaman ni Leandro ang enerhiya ng mutya na lumatay sa kanya, papunta sa katawan ng ginang. Yun pa lamang ang ginawa ngunit unti-unti nang makikitaan ng pagbabago. Unti-unti nitong naibuka ang bibig. Humihingi ng tubig dahil nauuhaw. Tuwang-tuwa naman ang apo dahil sa loob ng mahabang panahon.
Muli niyang nadinig ang boses ng lola. Dahil sa nangyari, binigay na nito ang buong tiwala. Salitan ang pagsusuring ginawa. Nakiusap si Leandro na tignan din ni Mang Pilo ang kondisyon para maihambing sa kanya. Sa kabutihang palad, angkop sa isa't isa ang pagsuri. Umusad sa kasunod na hakbang. Sa pagkakataong ito, ginamit ang 3 karayom. Si Mang Pilo mismo ang nagsuwestyon na wag nang idaan sa ritual kung saan kakausapin ang espiritual na kamalayan ng mangkukulam. Dire-diretso na upang mapadali. Inaalala ang kalagayan ng pasyente. Nang sandaling itutusok na ang karayom sa balat, nagulantang ang lahat sa pagsulpot ng grupo ng mga uwak. Naglabas-masok ito sa tahanan. Iniputan sila. Ang ipinagtataka ng lahat, si Mang Pilo, Leandro at Ino lamang ang sinalakay. Hindi nito ginagalaw ang nakaratay na pasyente. Sumilip si Ino sa labas. Walang ano-anong sumigaw nang makita ang taong tinawag na amo. Si Mang Pilo ang humabol rito. Inusisa naman ni Leandro ang binata. Bata, sino si amo? Ano ang kinalaman niya sa nangyayari? Siya po yung mangkukulam. Ang totoo, anak siya sa pagkadalaga ni Lola Pasing. Hindi ko po alam kung bakit niya ginagawa to. Noong una, pumapasok yun dito para saktan si Lola eh. Ngayon kulam naman po yung binigay. Sa tuwing sisimulan ni Mang Eduardo yung gamutan, palagi siyang nagpapakawala ng uwak, kagaya ngayon. Wika ni Ino. Sinilip ni Leandro ang labas. Kaso hindi na mahagilap ang tinatawag na amo. Hinintay muna si Mang Pilo para malaman kung ano ang opinyon nito. Kaso nga lang, bumalik itong sugatan. Nagtamo ng saksak sa balikat. Ayon sa kanya, hindi madaling kalaban si amo. Hindi lamang ito magaling sa orasyon. Mahusay din sa pisikal na kumbate. Nakontra ang sumpang binitawan sa hangin. Ngunit ang pananaksak ay hindi. Nang mahimasmasa naman si Mang Pilo, pinag-usapan nila ang plano. Sa kalagitnaan ay sumingit si Lola Pasing. Matagal na pala nitong alam na kinukulam siya ng anak. Kaso nga lang, hindi magawang sabihin noon kay Tio Eduardo dahil natatakot sa mangyayari. Kilala din niya ang yumao. Walang patawad at gagawin ang lahat para maparusahan ang nasa panig ng kaliwa. Ang punot dulo ng paghasik ni amo ay ang katotohanang binalak ipalaglag dahil bunga ng masalimuot na nakaraan. Si Lola Pasing, pinagsamantalahan ng 2 kaanak. Naisa nang ipalaglag upang maiwan sa panahong yon ng alaala ng pambababoy. Kaso hindi nakunan. Nailuwal ng maayos ang bata. Itinaboy ang sanggol. Iniwan at kinalimutan. Hindi inakala na sa pagdaan ng panahon, lilitaw ito at gaganti sa kanya. Noong una, nakakayanan pa naman dahil pisikal lamang na pananakit. Kaso sa paglipas ng mga araw, matinding kulam ang ipinataw. Wala rin siyang intensyon na magpagamot. Kumbaga, bukal na tinanggap ang sasapitin dahil gumaganti lamang ang anak sa mali niyang gawain. Subalit si Tio Eduardo na kababata, hindi pumayag na makita siyang magdusa, lalo pat minsan ang tinulungan sa buhay ang albularyo. Nangako itong gagamutin at tatapusin ang panggugulo ni amo. Subalit sa kasawi ang palad, sumakabilang buhay na ito.
Gulat na napatitig si Leandro na isa pang revelasyon ng matanda. Ang pumatay kay Tio Eduardo, walang iba kundi si Amo. Hindi kulam ang ginamit sa pagkitil kundi patalim. Umakma naman dahil naabutan ang tiyuhin na puno ng saksak noong araw. Walang nakitang salarin, kaya pinagpalagay na tinambangan lamang na mga magnanakaw. Ngunit yun pala, sinadya talaga itong patayin. Si Lola Pasing na ang humingi ng tawad. Ngunit para kay Leandro, wala ito sa posisyon para tanggapin. Dahil kung kanino ito nagkasala, sumakabilang buhay na. Pasensya na ho, Lola Pasing. Hindi ko matatanggap ang paghingi niyo ng tawad. Bukod sa hindi ikaw ang dapat nahihingi nito, wala na rin si Tio Eduardo para magpatawad. Pero sana ako ang mapatawad mo. May binabala ka ba? Ano yon? Tandaan mong hindi ka pwedeng magpadalos-dalos, iho. Wala pong dapat ipag-alala, Manong, dahil kalkulado ko ang magaganap. Mang Pilo, kung papayag po kayo, ikaw na muna ang bahala kay Lola Pasing. Isagawa niyo ho ang ritual para tuluyan ng magwakas ang paghihirap niya. May kailangan lamang po kong puntahan sandali. Babalik ako sa oras na matapos ko ang sadya ko. Wika ni Leandro. Hindi na naghintay pa ng sagot ang binata. Dali-daling lumabas. Pumesto sa bahaging hindi madaling makikita. Inabangan niya si Amo. Dahil habang nasa tahanan pa sila ni Lola Pasing, nagmamanman lamang ito sa paligid. Hindi maunawaan ni Leandro ang nararamdaman niya. Pinaghalong galit at paghihigante. Maging ang mutsyang hawak ay nagliliyab sa labis na init. Patawarin sana ako ni Tio Eduardo sa gagawin ko. Gusto ko lang naman turuan ng leksyon ng taong to eh. Wika niya sa sarili. Nang makita si Amo, hinanda ni Leandro ang sarili para sa pagsugot. Pumwesto ito sa kakahuyan. Napansin ni Leandro na sumasambit ito ng orasyon. Dali-dali niyang kinontra sa pamamagitan din ng orasyon. Makikita sa reaksyon nito ang pagtataka. Panay ang lingon. Hinahanap kung saan nagmumula ang pagkontra. Dahil hindi makita, sumubok muli ng orasyon. Kinontra pa rin ni Leandro. Hindi may tatanggi na medyo nahirapan dahil habang tumatagal, palakas ng palakas ang binibitawan ni Amo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mutya ay nakayanan ang lahat. Subalit, ito rin ang punto na nahagip siya. Oy, sino ka? Lumabas ka na riyan. Ang lakas ng loob mong kontrahin ang orasyon ko. Malakas ka ba talaga? Kasi walang lugar ang may hina sa akin. Wika ni Amo. Wala ring lugar ang may hina sa akin. Matanong lang kita, gaano ko ba talaga kalakas? Na pati sariling ina mo ay nagawa mong kulamin. Kasama mo pala yung matandang humabol sa akin kanina. Kumusta na pala yon? Buhay pa ba? Bago mo kumustahin ang iba, tanungin mo muna ang sarili mo kung makakaya mo ang hamon ko. Aba, kung makapagsalita ka parang biyasa ka sa laban eh. Sandali, sa mukha mong yan parang baguhan ka lang. Sigurado ka ba talagang kakalabanin mo ko? Baka mamaya umiyak ka lang sa harapan ko ha? Mahina ka yata eh. Hindi mo ba matukoy kung gaano ko kalakas? Bakit hindi mo gawing basehan ang pagkontra ko sa orasyon mo? Ilang ulit din yun ah. Napabuntong hininga si Amo.
Taas noo itong humarap kay Leandro. Umakbang palapit. Nag-iwan ng iilang distansya. Walang imik ngunit nag-uusap ang titig sa bawat isa. Nang bumigkas si amo, hindi naman nagpahuli si Leandro. Mahigpit ang hawak sa mutya ng San Telmo. Iniihip dito ang dasal sabay bitaw sa hangin. Direktang tumama sa kalaban. Tumilapon pa ito. Bumangon naman si amo. Hindi makapaniwala sa tumamang lakas. Bahagya pang dumugo ang bibig. Gayunpaman ngumiti lamang ng nakakaloko sabay pakawala ng orasyon. Sa pagkakataong ito, ang mutya ng San Telmo ang humarang. Bumalik lamang sa kanya ang pinakawalang atake. Tumilapon at nahirapan na sa pagbangon. Gusto ko lang malaman mo, amo, na hindi lang ito tungkol kay Lola Pasing, kundi sa tiyuhin kong pinatay mo. Siguro natatandaan mo pa ang albularyong si Eduardo. Nag-angat ng tingin si amo. Nang maalala ay bigla itong napahalakhak. Natigil ng mapaubo ng dugo. Kung ganon kaanak mo yung lintik na albularyong yon. Nahirapan ako dati dahil naglagay siya ng pananggalang. Mabuti na lang at napatay ko kasi kung hindi na pinatapos ni Leandro. Pinaulanan ito ng suntok. At dahil nasa nakakuyom na kamao ang mutya ng San Telmo, bawat dapo ng suntok ay siyang pag-iwan na matinding epekto. Unti-unti ding nilusaw ang kakayahan sa orasyon. Hindi naglaon. Bumulagta na lamang ito. Bubugbugin sana ng todo para madama ang paghihigante. Ngunit tinawag na ito ni Mang Pilo. Tumigil na lamang din nang makita sa bintana si Lola Pasing. Dinala sa tahanan ang katawan ni amo. Tahimik silang nakaupo sa sulok habang nagluluksa si Lola Pasing. Sa lala ng tinamo ng binata, nalagutan ito ng hininga. Hinintay pa ni Leandro kung kailan siya sisermona ng matanda. Ngunit sa halip na yon ang mangyari, nagpasalamat pa ito. Hindi dahil gustong mawala ang anak, kundi nailagay na ito sa payapang lugar at tuluyan ng natuldukan ang kanyang kasamaan. Lola Pasing, pasensya na po talaga ha. Hindi naman sa hindi ko intensyong patayin si amo. Pero yun po talaga yung plano. Pinaslang niya si Tio Eduardo. Gusto ko siyang singilin sa pamamagitan ng kamatayan. At nagtagumpay naman po ko. Masaya po ako sa nagawa ko. Wika ni Leandro. Tumango lamang si Lola Pasing. Walang salitang madidinig mula rito. Hindi dahil nagpipigil, kundi buong pusong tanggap ang mga nangyari. At dahil kumalas na rin ang sumpa ng kulam sa pagriritual ni Mang Pilo, nagpaalam na rin sila at nilisan ang lugar. Pagkarating sa tahanan, nagpasya si Leandro kung ano ang gagawin. Natapos na niya ang naudlot na gawain ng yumaong tiyuhin. Ngunit sinasabi ng puso na ipagpatuloy lamang ang tungkulin. Sumang-ayon naman si Mang Pilo dahil para sa kanya, mainam na may sumunod sa yapak ni Tio Eduardo. Sa gabay ni Mang Pilo, tuluyang nagampanan ng binata ang pagiging albularyo. Naging madali naman dahil pinagaan ng mutya ang lahat ng gawain. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tinangkilik ng mga tao ang kakayahan ni Leandro. Madalas na pasyente ay yung pinaparusahan ng elemento kagaya ng duwende, engkanto, at iba pang nilalang. Sa kabutihang palad ay naisalba naman niya lahat.
Suportado naman ito ni Tio Ramon at Lola Meda. Sila ang katuwang sa mga araw na marami ang dumadayo. Sa awa naman ng Diyos, masusuri ang lahat sa mismong araw kahit gaano pa karami. Paminsan-minsan, bumibisita rin si Mang Pelo para kumustahin ang ganap sa buhay ng binata. Sa parte ni Leandro, hindi siya makapaniwala sa naging takbo ng pangyayari. Nagsimula lamang sa simpleng pagtatanong kung ano nga ba ang kahulugan ng pagpapakita ng San Telmo. Ngunit umabot siya sa puntong ito. Hindi rin nagsisisi sa pagtanggap ng kapalaran dahil hindi lang nabigyang hustisya ang pagkamatay ni Tio Eduardo, kundi nakatulong pa ito sa kapwa sa pamamagitan ng pagkontra ng parusa na natamo nila mula sa iba't ibang mga elemento. Ginampanan ang tungkulin mula noon, magpasa hanggang kasalukuyang panahon. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Popoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Occidental. Si Popoy, hindi kilalang tao sa bayan. Isa lamang simpleng magsasaka na nabubuhay sa pag-aani ng niyog at saging mula sa lupang minanas sa mga magulang. Ang lupang yun ay matatagpuan sa gilid ng bundok, kung saan ang hangin ay palaging malamig at ang gabi ay tila mas madilim kesa sa ibang lugar. Ang kubo ni Popoy ay nakatayo sa gitna ng nyogan. Sa araw, ang lugar ay tila ordinaryo lamang. Mga punong nyog na matataas, mga dahong sumasayaw sa hangin, at ang amoy ng lupa at dagat na dinadala ng simoy mula sa baybayin. Ngunit sa gabi, ang lugar ay nagiging kakaiba. Tahimik, masyadong tahimik. At ayon sa matatanda sa baryo, ang bundok ngayon ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang ama ni Popoy ay kilala noon bilang isang manggagamot. Hindi lamang siya gumagamit ng halamang gamot, kundi marunong ding makipag-usap sa kalikasan, maging sa mga nilalang na naninirahan doon. Madalas sabihin ng kanyang ama noon, Totoy, palagi mong tatandaan, ang lupa ay buhay. Kung igagalang mo ito, gagantihan ka rin ito. Kaya lumaki si Popoy na may paggalang sa kalikasan. Bago ito pumutol ng puno o mag-ani ng bunga, nagdarasal muna ang binata. Sa tuwing matatapos siyang mag-ani, may iniiwan siyang ilang bunga sa gitna ng lupain. Ito ay nagsisilbing alay ng pasasalamat. At tila ginagantihan naman siya ng lupa, dahil ang mga bunga ng niyog na nasa kanyang taniman ay mas malalaki at mas matibay kesa sa iba. Isang hapon, ginabi na si Popoy sa pag-ani ng mga niyog na dadalhin niya sa bayang kinabukasan. Habang papalabas ng taniman, may napansin itong isang puno na tila hindi niya napansin dati. Ito ay mas matangkad kesa sa iba. Mas makapal ang katawan at tila may kakaibang katahimikan sa paligid nito. Napahinto ang binata at tumingala. Sa gitna ng mga dahon, may isang bunga ng niyog na tila kumikinang sa madilim na liwanag ng dapit hapon. Napakunot ang noo ni Popoy. Teka, bakit parang kakaiba ito? Bulong niya sa sarili. Ngunit dahil madilim na, umuwi na rin ang binata.
Hindi niya alam na ang gabing yon ang magiging simula ng isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Kinabukasan, matapos magbenta sa bayan, gabi na nang makabalik si Popoy sa kanyang kubo. Matapos kumain at magpahinga, naisipan nitong maglakad-lakad sa kanyang nyugan. Tahimik ang gabi. Ang hangin ay marahang humahampas sa mga dahon ng nyug at ang tunog nito ay parang bulong ng kagubatan. Habang naglalakad, napansin niya na may napakaraming alitap-tap ang nagliliparan sa paligid. Tila may hinahanap ang mga ito. Unti-unti siyang napalapit sa kakaibang puno ng nyug. Dito niya napansin na ang mga alitap-tap umiikot sa isang bunga ng nyug na nakasabit mismo sa gitna ng puno. Tumayo siya sa ilalim nito. Habang nakatingala, may napansin itong kakaibang liwanag. Sa dulo ng bunga ng nyug, may namumuong patak ng berdeng liwanag. Hanggang sa unti-unti itong lumalaki. At bago pa siya makaiwas, pumatak ito mismo diretso sa kanyang bibig. Nagulat si Popoy at kagad niya itong nalunok. Teka, ano ba yung bagay na yun? Hanggang sa bigla niyang naramdaman ng panghihina ng katawan. Napaluhod sa lupa at pagkatapos, narinig niya ang mga kaluskos sa paligid. Dahan-dahang tumayo si Popoy. Habang umiikot ang paningin sa madilim na nyugan, may nakita itong isang bagay na nagpatayo ng kanyang balahibo. Sa bandang madilim, may mga nagliliwanag na mata. Marami. Masyadong marami. Sa takot ay kagad niyang hinugot ang itak. Magpakita kayo! Sige, lumabas kayo! Sigaw ng binata. Ngunit walang tugon. Unti-unting umatras sa mga mata. Hanggang sa may isang aninong lumitaw sa pagitan ng mga puno ng nyug. Matangkad. Mahaba ang mga paa. At ang ulo ay sa kabayo. Isang tikbalang. Nagulat si Popoy nang magsalita ang nilalang. Popoy, ibaba mong yung itak. Napahinto ang binata. Popoy, hindi ako ang iyong kalaban. Muling wika ng nilalang. Unti-unti namang ibinaba ni Popoy ang kanyang sandata. Teka, ano ka? Sumagot naman ang nilalang. Ako ang tagapangalaga ng mutya na nalunok mo. Naguluhan si Popoy. Mutya? Ano bang sinasabi mo? Tumango naman ang tikbalang at sinabi. Ang nalunok mo ay tinatawag na mutya ng niyog. Isang sinaunang kapangyarihan na matagal nang binabantayan ng mga nilalang ng kagubatan. Wika nito. Itinuro pa ng tikbalang ang madilim na paligid. Ang mga maliwanag na matang nakita mo, sila ang mga gustong kumuha nito sa'yo. Matapos ang tagpong yon, pinauwi ng tikbalang si Popoy sa kanyang kubo. Ngayong gabi pa lamang kayo magiging ganap na isa ng mutya. At ako ang magbabantay sa'yo. Wika ng tikbalang. Buong gabi, may nadidinig si Popoy na mga kaluskos sa paligid ng kubo. May mga nilalang na tila umiikot sa dilim. Ngunit walang naglalakas loob na lumapit. Kinabukasan,
Nagising si Popoy na may kakaibang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag. Basta't magaan ang buong katawan. Pagkalabas ng tahanan ay naroon pa rin ang tikbalang. Ngunit bigla siyang sinipa nito. Sa isang iglap, nailaga naman niya ang pag-atake. Sunod-sunod pa ang naging atake ng tikbalang. Ngunit sa paningin ni Popoy, tila napakabagal ng galaw nito. Napangiti na lamang ang tikbalang. Ngayon, naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko? Ipinaliwanag din ito na ang mutya ay nagbibigay sa kanya ng pambihirang bilis, matalas na pandama, at kakayahang makita ang mga nilalang sa dilim. Mabilis namang lumipas ang ilang buwan hanggang sa isang gabi. Habang pauwi si Popoy mula sa bayan, may lalaking humarang sa kanyang daan. Madilim ang paligid. Kaagad niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Sigurado ang binatang hindi ito tao. Ito ay isang aswang. Magandang gabi, bata. Pwede ba akong makahingi sa'yo ng pagkain? Wika ng lalaki. Ngunit alam ni Popoy ang katotohanan. Umalis ka. Tugon ni Popoy. Tumawa lamang ang aswang. Bigla itong nagbago ng anyo. Lumaki ang mga kuko. Umaba ang mga pangil. At kagad sumugod kay Popoy. Ngunit sa isang iglap, bumunot ng itak si Popoy. Napakabilis ng kanyang mga galaw. Ngunit ang aswang ay mabilis din. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Ang mga kuko ng aswang tumama sa puno ng niyog at nag-iwan ng malalim na marka. Muling sumugod ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong yun, gumalaw na si Popoy na parang hangin. Isang taga. 2, 3. Tumama ang itak sa balikat ng aswang. Napaatras ito at sinabing, Hindi ka pangkaraniwang tao. wika ng aswang. Ngumiti naman si Popoy at tumugon. Hindi na. Sa huling sandali nito, pinugutan niya ng ulo ang nilalang at sinunog ang katawan nito. Habang sinusunog ang katawan ng aswang, biglang nadinig ni Popoy ang pamilyar na tinig. Magaling, Popoy. Napalingon ng binata. Naroon ang tikbalang. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang ora at mas madilim. Hinanda ni Popoy ang sarili. Ang buong akala niya ay papatayin siya ng tikbalang. Masyado ka namang kabado, Popoy. Natuwa lang ako sa naging laban mo. Ang buong akala ko, hindi mo kayang gamitin ang mutya. Kanina ko pa gustong patayin yung aswang na yun. Pero dahil napatay mo siya, napatunayan ko na ikaw nga ay karapat-dapat sa mutyang yan. Wika ng tikbalang. Mula sa araw na yon, ginamit ni Popoy ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang mga tao sa bundok. Unti-unti itong naging isang manggagamot at tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit alam niya na ang mutya ay hindi lamang biyaya. Ito ay isang tungkulin at sa bawat gabi, sa ilalim ng mga punong niyog, may isang tikbalang na patuloy na nagbabantay sa kanya.
Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.